Ephesians chapter 6 verse 16, New King James Version. Above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fire darts of the wicked one. In earthly wars between countries and kingdoms, there exist two types of warfare with their own individual strategies. These are offensive and defensive types of warfare. And without the familiarity of both strategies and lack of preparation is a sure defeat. We are in constant warfare with Satan. Both defensive or offensive warfare require weapons and strategies to win. In today's message, Brad John Macapobre delivered a message found in Ephesians chapter 6 verse 16, a warfare advice of Paul to those who found their assignment in Christ. As we journey in fulfilling our assignment, Satan is going to tempt us and try to lead us into sin. The enemy will attempt to destroy the assignment God has commissioned for us, but Satan has the power to influence men to sin. That in warfare, we need the shield of faith to quench the fiery arrows of the enemy. Faith reminds us that though fulfillment of God's assignment may not be readily visible to us, God is true to His word. The good news is that we are not alone in this constant warfare. Our victory is sure in the presence of the Holy Spirit. And when we believe God and take Him at His word, we remain grounded in truth. The lies of the enemy lose their power, and we become overcomers. In that way, faith is our shield. Sa siningation, gamiton na ton as an introduction ang kay Billy Graham siya libro nga Peace with God, page 57. Anong hambal ni Billy Graham? The moment you made your decision for Christ, Satan suffered tremendous defeat. Sa dira nga mo decide ka nga moalagad kay Kristo Jesus, si Satanas siya suffered tremendous defeat. Kagdan silang pa ni Billy Graham, he is angry now. Naakig na sa imo. From now on, he is going to tempt you and try to lead you into sin. Amo na nga sa dira nga di mo makita tinguhaan kaniya nga makasala ka. Tungod kay kung makasala ka, mapurpit nimo ang tanan nga blessing nga ginsaad sa Dios sa imo. Dayon imo makita iya siling pa ni Billy Graham. Don't be alarmed. Hindi ka magka-alarma. He cannot rob you of your salvation. Hindi siya kaagaw sa imo kaluwasan. And he need not rob you of your assurance and victory. Hindi siya kaagaw sa imo kadalagan. Palagpakan na ito na Ginoo sini. He will do everything in His power to sow seeds of doubt. Tanan himuon niya, sabugan kaniya sa pangduha-duha, sa imo pangununa, as you whether your conversion is a reality or not. Tandugon niya ang imo conversion, ang reality sa imo conversion. Tamnan kanya pangduha-duha sa imo kaluwasan. Iya katamnan pang duwa nga hindi ka linuwas. Dayon, ano panghambal niya? You cannot argue with him. For he is the greatest debater of all time. Hindi ka ka-argue sa iya. Sa imo personal, hindi ka ka-argue sa iya. Pero makadaog ka siya pagi sa pulong sa Dios. Palagpakan nato na Ginoo. Kagdayon kung nato ng taon dere, we have found that even though he was beaten at the cross by Christ, na pirde ni siya, he was considered as defeated foe, he still has power to influence men to evil. The Bible calls him the wicked one, the devil, murderer, liar, fathers of lies, an adversary, the old dragon, the accuser of the brethren. Amo ni ang aton kaaway.
Kagdayon, kung imo tan-awon mabalik kita Diyotay, ano ang aton pangapin sa sining kaaway naton? Makadto kita sa ining word nga shield. Kita nimo ang taming. Ang taming niya para na nga proteksyonan ka, para nga dipinsahan ka, nga hindi maigo ang imo kasing-kasing kag ang imo ulo. Hindi maigo ang imo panguna-una kag ang imo balatyagon. Kagdayon kun aton tan-awon diri, ano ning taming? Gigamit ni nga protection, providing protection to protect from being attacked. Gigamit ni sang una sa away nga diin, kung atakihon ka, amo ning dipinsa mo, nga hindi ka ma-expose sa danger or subjected to difficulty. Kagdayon, kung imo tanawon diri, amo ning hambal ni Apostol Paul. Siling pa niya diri, luwas sina, gamita man ninyo sa tanan nga tion. Hindi lang sa isa ka tion, sa tanan nga tion. Ang inyo pagtuo bilang taming, agod nga hindi ka mo madutlan sa mga pagsulay ni Satanas nga daw sa nagadabdab nga mga pana. Inang imo makita iya nga punta sa pana. Gikwana, gitusmog na sa flammable, combustible nga material. Kagdayon, ipana na dito kagdayon. Kung ara ka sa kuta, kagdayon may mga elements nga masunog, imo makita iya. Madabadaba na siya kagdayon. Ang ara sa sulod sa kuta, magasala na hindi na sa pagdipinsa sa nagasulong, kundi pagdipinsa kag pagpatay sa kalayo. Amo na ang baslay ni Satanas. Sunugon kaniya. Dayon, kung imo tan-awon dire, sa magapadayon kita, nga ang naghambal si Apostol Paul nga din imo makita iya, naghambal siya sa the burning arrows. The burning arrows. Ano ang iya buot ipahangop sini? Ano ang aton panaming sa sini? Ano ang taming? Nagtaming ang gigamit. The burning arrows would hit the shield. So the wooden shield needed a leather cover. Makita ninyo ang gitawag at taming gikubira na sing gitawag leather nga cover, kagdayon ginabutang na sa tubig. Antes mag-away ginabasa na sa tubig ang taming. Agod nga kung imo makita magpana na ang kaaway sa nagadabadaba nga pana nga may dala nga flammable nga material, pag-abot sa gitawag taming, hindi maano tungo kay mapatay ang kalayo kay humug sa tubig. Ang steadfast nga pagtuo, kung nimo tan-aw, makapatay na siya. Ang matuod nga pagtuo, makapatay na siya kung nahuluman sa tubig sa pulong sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Hindi kalusot ang fiery arrows, ang burning arrows, kung ang taming nga imo pagtuo napunan sa presensya sa Dios, napunan sa pagpangamuyo, napunan sa pagpalapit sa Dios. Kag amulan nang gitog pangapin nga hindi ka madutlan sini nagadabadaba kag nagakalayo nga pana. Dayon kun imo lang taon dali. The evil plans of the enemy Satan are like these burning arrows. Ang malaot nga handom ni Satanas sa imo, parehas ni nagadabadaba, kag nagakalayo nga baslay. They could be angry words. Mabatian nimo ang gitawag maakigon nga mga pulong nga makaspasakit sa imo balatyagon. Doubts, fear, lies to put into man's mind. Amuni ang
kalayo nga kaangay sa nagadabadaba nga pana nga diin gusto ka sunugon kag destroyon. Your enemy is anyone who attempts to destroy the assignment God has for you. Isa sa handom ni Satanas, butangan ka pang duha-duha, butangan ka kahadlok, butangan ka uncertainty, subong sa isa ka baslay nga nagakalayo, gusto niya nga gubon, destroyon ang assignment nga gihatag sa Dios sa imo. Palakpakan na to na Ginoo. Atong Birnes na mangkot ko, pila ang nakasiguro sa inyo sa nagtambong sa prayer meeting sa inyo assignment sa Diyos. Damo ang nag-ansap pero damo man ang way nag-ansap. Nagsubo bala akong tagipusoon. Nga may mga tao pagali nga way kasiguro sa assignment sa Diyos. Kung ang isa ka tao, Kristohanon, nga hindi isa kasiguro nga may assignment sa Diyos, way gubon ang yawa sa iya pag-alagad. Hindi interesado ang yawa. Hindi ma-attract ang yawa sa pagpakig-away sa iya. Tungod kay kung basahon nimo ang Biblia, ang gikabudlayan sa yawa sa pagtumba, ang gikabudlayan sa yawa nga gubon ang mga tao nga nakahibalo sa assignment nga diin ginhatag sa Dios ay. Ano ning word nga assignment? Something assigned as a task. Buluhaton ni. Dayon sa Bisayan Dictionary, buhat nga tapuson sa gitalana nga panahon. Isa sa pinakasubo nga regrets bala. The longer I stay in the ministry, the more I am convinced that the greatest regrets of life sa dito ko sa mga hospital when I was assigned as outreach director sa Life Jesus Higher Ministries. Sa Ilin Agustin, sa Corazon Luxin Memorial Hospital, sa Riverside, kagda sa Doctor Hospital. Ang pinaka bugat nga regrets nga ako nakita sa tagumatayon ng mga tao. Inang mga tao nga way nahimo para sa Diyos. Napatay na lang nga way kadiskubre sa assignment sa Diyos nga ipabuhat sa iyo. Napatay na lang nga sako siya sa mga butang sa sining nga kalibutan. Sako sa si obra, sako siya sa pagpangita sa mga butang sa sining nga kalibutan. Hindi sala ang pag-obra, hindi sala ang pagkasako sa mga butang sa sining nga kalibutan. Pero kung ini magtalos ang mga butang sa sining nga kalibutan, nga imo magtalos ni sa pagdiskubre sa ipabuhat kag assignment sa Dios sa imo, waay hingabuton ang yawa sa iyo. Pero ako nakita, at the time nga madiskubrihan mo, at the time nga maintindihan mo, at the time nga madawat mo ang assignment sa Dios sa imo, dra magsugod ang yawa sa pag-destroy sa imo. Nga, kung imo tanawon sa ikaduha lang taon na to dari. Your enemy was anyone unhappy over your progress, increase and reward it brings. Kung ikaw yung
mag-progress, kung ikaw ya mag-successful, ang imo asawa, ang imo kabataan, magmalipayon upod sa imo, kung ikaw isa kagitawag ya bata, ang imo ginikanan, magmalipayon upod sa imo, ang imo abyan, magmalipayon upod sa imo, bisan pa ang imong kasilingan, mag-enjoy sa imo kadalagan. Pero tandaan mo ni, si Satanas, hindi ni malipay nga mag-increase ka. Hindi ni malipay nga mag-matured ka sa pagkakristohano. Amo na, sa tanan nga tiyon, ihigot ka niya. Ihigot ka niya sa principle of undisciplined life. Tungo kay nakahibalo si Satanas nga ang makristohanon nga hindi disiplinado, hindi gina mag-uswag sa iya pagkakristohanon. Plakpakan na ito na Ginoo. Hindi sa disiplinado sa iya prayer life, hindi sa disiplinado sa pagbasa sa pulong sa Diyos, hindi sa disiplinado sa pagsimba, hindi sa disiplinado sa pagpamalandong pirmi sa pulong sa Diyos. Mo makita na kahibalo si Satanas nga hindi siya mag-uswag. Pero kung makita ni Satanas nga busy ka sa imo pag-alagad sa Diyos, busy ka sa imo pagpangamuyo, busy ka sa pagpagamit sa Diyos, imo makita iya, hindi sa malipay nga maglantaw sa imo, kag dahil tinguhaan ka niya, nga laglagon ka niya. Makato kita sa biblical example. Kalipatan na lang naton si Apostol Paul. Nga diin, sa dira nga nadawat niya dito sa road sa Damascus, ang komisyon nga nagsiling ang Ginoo sa iya, gamiton ta ka sa mga gobernador, sa mga hari, bisan pa sa mga lagko nga mga tao, agod nga maka-witness ka sa akong ngalan. Sa dira nga ginpriso siya sa Jerusalem, ginakusar siya sa mga gitawag nga mga pari nga subong isa ka heretic, isa ka tion, imo makita iya. Gipangabay siya sa mga pari nga pagkatuon sa isa ka lugar, kagdayon. Isa sa iya hinablos, nagkikita sa iya, never sa pag-upod, tungod kay gaplano sila nga ambusan ka kag dito ka sa dalan patyon. Makita nimo nga sa nag-apil sa kay Cesar, makita nimo nga imo makita nalunod siya. Damo nga mga katalagman nga naglambot, agud nga hindi isa kalambot sa assignment nga talana sa Dios sa iya nga makikita gid siya kay Emperor Nero antes ang iya kamatayon. Atulan na siya ipahigad anay. Makadto kita sa primary nga example nga diin imo makita ang yawa oy gakalipay kung ang isa ka tawo makadawat sa iya assignment. Makadto kita sa kabuhi ni Jesus. Sa makahalin na ang mga tao nga halin sa sidlakan, nagpakita ang anghel sa Ginoo kay Jose sa damgo kag nagsiling, bangon ka, dala ang bata kag ang iya iloy kag magpalagyo kamo sa Ehipto. Sa bersikulo, dito lang anay kamo magpabilin, hasta nga magsiling ako sa inyo, nga pwede na kamo makabalik, kay pangitao ni Herodes ang bata agod nga patyon siya. Nga si Herodes naghandong nga patyon. Hindi lang ang lawas ni Jesus ang patyon. Kay balo siya nga kung mapatay niya si Jesus, ang purpose kag assignment sa amay sa pagluwa sa aton, mangin, hindi matuman. Everybody say amen. Kay balo siya nga ini nga bata matawo nga may purpose. Kay balo siya nga ang purpose sa sini nga bata, amuning magluwas sa aton, halin sa aton pagka makasasala. Kagdayon kung padayon nun ta. Gani sadto gid nga gabi nagbangon si Jose kag gindala niya ang mag-iloy dito sa Ehipto. Bimo lang natanaw na kon ang mapa. Halin sa gitog Bethlehem pakadto sa Egypt. Indi gali ilahog-lahog ang gilaktan sa first family. Sang nahibaloan ni Herodes nga gindayaan siya sa mga taong halin sa sidlakan na akigid siya, nagmando siya nga pamatyon ang tanan nga mga bata nga lalaki sa Bethlehem kag sa palibot sini. Abi mo lang perti nga hinibiay ni. Before 1,000 pa katuig, 1,000 pa katuig, ini nga prophecy na tuman nga ang mga iloy sa Bethlehem naghilibi ito gagipamatay ni Herodes ang ila kabataan.
Hindi interesado si Herodes sa ibang nga kabataan. Interesado siya sa bata na tao sa pasungan. Nagpaintindi nga, sa sini nga kalibutan, hindi interesado si Satanas sa madamo nga mga tao. Sa pag-destroy, interesado siya kung makita kaniya ako nga dinara sa sentro sa assignment ka nagabuhat sa gipabuhat sa Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi lang na mo. Ang San Lucas nagasiling. Pagkabati sadto sang mga tao sa simbahan na akigid sila. Una nga mensahe ni Jesus, the message of deliverance, the message of salvation, the message of healing, ay mamakita ang mga tao ya pagkabati sadto sa mga tao sa simbahan na akigid sila. Versikulo 29, nagtindog sila kaginguyod nila si Jesus pagwa sa banwa dito sa may pilas dampi. Kaya ang ila banwa sa ibabaw sa buhay. Gusto nila itiklod si Jesus dito sa pilas. Gusto nila patyon. Hindi lang dito sa pasungan pa patyon. Bisan pa sa iya ministry, gusto nga patyon ang Ginoo. Kagang word ring nga gigamit ang word nga kaakig. Ang sagitawag ang sa gospel sa Mateo, naakig si Herodes, sa gospel sa Luke, naakig. Ini nga mga tao, kagdayon imong gusto na itiklod si Jesus dito sa pilas. Entonces, kung ara ka nagahimo sa imo assignment, careful kaged tungo kay imo makita gahandom si Satanas sa paglaglag sa imo. Kung ikaw gakanta para sa Dios, gahandom si Satanas nga gubon ka niya. Kung ikaw gawali sa pulong sa Dios, gusto si Satanas nga gubon ka niya. Muna nga hindi ka maglahog-lahog kung makadawat ka sa assignment halin sa Dios. Pero hindi maayo nga magkabuhi ka nga wala ka sing assignment na naghalin sa Dios. Tungod kay kung makadawat ka sa assignment galing sa Dios, dira ka i-increase, dira ka matyuron, dira ka developon, kag dira ka magmadinalagon sa bulig sa Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. Yes. Akon gin patindog si Iking gay na. Kay upod pa ni sa akon dito pa sa guba pa nga simbahan. Ano si Iking? Hindi ni siya welcome dra siya barangay. Ari man ni siya. Kulog tindog King. Hindi siya welcome siya barangay. May batian pa ko nga magsiling nga lain ni sa ulo. Pero hindi ko magpati. Kay way tao nga gi-increase sa Dios nga diin dipiktuso ang ulo. Pagpakan na to na Ginoo. Pero anong sekreto sini nga tao? Hindi ang tuod gid lang. We must speak of reality. Isa kation dito sa reclamation sa gamay pasimbahan. Nagsili siya, ano man ang assignment ko sa simbahan? Hindi ko gusto nga pungko, pamati, pauli. Hindi ko gusto nga pamati, pungko, pauli, panglibak. Hingkokeng. Sa tuntuon, gid lang, hindi man ako kamasahin sa PowerPoint. Hindi man ako kamasahin sa iba. Pero testingi ko nun yung assignment, kagihatag na kon sa imo. Ikaw ko naman naglimpyo CR. Pero halong ka, hindi ka lang manglingling. Kita ninyo? Ang mahigko nga obra as an assignment, gihimo ni
Pila ka tuig. Hindi man siya perfect. Damo man ni kasablagan kabuhi. Pero unceasingly he continue sa i-assignment. Karon sa gipromote sa Ginoo, madumduman pa na ni i-assignment. Kung magtipon-tipon na rin, sinisabrat, basi mo yung manuglimpyo siya, kung malimpyo ko. Dira sa iya assignment, gi-increase sa Dios. Sino man magpati nga makaubra ni sa syudad, pagpakan na to na Ginoo? Sino man magpati nga even ang Russian nga tao magpadala siya kwarta? Sino man magpati, kung di ko kakita, hindi man ko magpati, nga di mo makita, naghambal sa sagatos ka mga tao, naghambal sa atubangan sa mga pulis. Pero hindi ko panghiwala nga gikudakan siya nga naghambal siya. Damo nga mga porhisyo sa panulay nga iyan na agyan. Damo nga paguba sa panulay nga iyan na agyan. Pero tungod nagpabilin siya sa i-assignment kag tutom siya sa gipabuhat sa Dios. Gipromote siya sa Dios kag dayon ang pinakatahom nga pangamuyo nga ginsabat nga diin halin pa sang una nga diin pirmi siya gapalapit sa akon nga sinanay madalagid sa simbahan. Kagkaron ara na yan nanay. Ara na iya bayaw. Ara na iya utod. Amo na ang example sa tao kon nagahimo sa assignment sa Diyos. Sa itong prayer meeting, sa pagsiling na kon nga sino ang nakahibalo sa i-assignment. Sobra katunga ang nagbayaw, pero may mga wala nagbayaw. Kag nasakitan ko sa kon, tagipusoon, subo nga pastor. Kaya ko kahibalugid nga ko ng isa ka tao, waay sa ginhimo, samtang nag-alagad sa Diyos, hindi sa katultol sa assignment nga gihatag sa Diyos sa iya. Mangin, wala si kabuluhan ang iya pag-alagad. Hindi siya treat sa kingdom of darkness. Hindi interesado si Satanas sa iya. Hindi interesado ang demonyo sa iya. Tungod kay ang giinteresan ni Satanas nga gubon ining mga tao nga sa tunga sa kabudlayan, sa tunga sa kasisitan, sa tunga sa mga pagsulay, padayon nga nagauyat sa assignment nga gihatag sa Dios sa iya. Kagang pinakasubo pa sa tanan, amo ni, may mga tao nga di nakatultol na si assignment da sa Dios, pero gibiyaan ang i-assignment to kay may gipalabi nga mga butang labaw sa gi-assign sa Dios sa iya. Kaya ko nakita, madamo na sa simba. Yung assignment nga gihatag sa Dios siya, gibaylo lang niya sa ilimnon, gibaylo lang niya sa sugal, gibaylo lang niya sa gitog imoralidad, gibaylo lang niya sa kalibutan. Ang pinakatahom nga butang nga gi-assign sa Dios sa iya. Makanto kita sa Genesis bala. Nga napatay siya, gipatay siya sa paghimo sa iya assignment. Si Abel, iya nagkuha sang kamagulangan sang iya mga kasapatan, kaginihaw niya, kaginhalad ang pinakamaayo nga bahin sa Dios. Kaintindi si Abel sa assignment kaginhatag sa Diyos ay. Kaintindi gid siya nga isa sa gitawag iya ihalad sa Diyos ang pinakamaayo nga bahin nga ginhatag sa Diyos. Karon nga panahon sa mga Thanksgiving, ako nakita bisan pa dito sa Mianog. Panahon sa Thanksgiving, siling dayon. Lantawa ko nudra, Thanksgiving. Sa Domingo, lantawa ko nudra, kumega sidok nga manok. Kanda blang manok nga, gisipo na. Kaya mo nang ihawon ta. Wala na sa life ni Abel.
Ato na sa life ni Cain. Isa ka tion, nagtambong ko sa isa ka Thanksgiving, perting kaon akon. Grabing kaon ako sa baboy. Ari may nami nga baboy ba, way man tambok. Pagkatapos kaon, nagpuli kami. Nagsunod ang bata-bata sa kusinero. Siling ko, to, grabe ka namin nga baboy daw taluno, no? Boy tambok. Kadlaw siya. Sinay siya, Noy, nayon to nga patay. Siling ang upod niya. Pero may nag-iwik. Isa lain tong gipaiwik. Sabi mo lang, daw isuka ko mo, pero ano man mo na, di naman masuka, rin naman tiyan. Ginoo, ikaw lang bahala na yon. Pero si Abel lain, ginahalad ang pinakamaayo nga bahin sa Dios. Basahon na to, nalipay ang Ginoo kay Abel kag sa ihalad. Ang paghalad niya, hindi ang gitawag kadako. Hindi ang kabungga. Kundi ang halad niya, amo bala na ang pinakamaayo nga imo ginhatag sa Dios. Plakpakan na to na Ginoo sina. Kay bisan ano na kadako, kung ang hindi na ang pinakamaayo, hindi na makapalipay sa Dios. Mula na. Dayon, aring isa pero wala siya malipay kay Cain kag sa iya halad. Kag tungod sini nagkusmod si Cain kag puwertigid ang iya kaakig. Ano ang halad ni Cain nga diin? Hindi madawat. Ang gihalad niya utanon. Waay sindugo. Gigaraban niya utanon ang Diyos. Kagdayon ang hambal sa Biblia, without the shedding of blood. In every offering, there must be a shedding of blood. Tugay ang pagpatulo sa dugo, nagsimbolo ni, nga ang naghalad, ginpatawad sa dugo. Prakpakan na ito ng Ginoo sa ang iya way dugo. Pero tanawa, ang iya resulta. Kung di gani malipay ang Diyos, gali sa imong halad, hindi ka mamalipay. Damo ang Thanksgiving nga din, pagkatapos Thanksgiving, nagtapungulay ang mga membros panimalay. Kaya nag-away. Nagkwintahan na sa gasto. Kung di gani malipay ang Diyos, ang kalipay gali sa Dios refleksyon sa batyagan man mo nga kalipay kung malipay ang Dios imo pag-alagad. Plakpakan na to na Ginoo. Hambal dre. Kag tungod sini nagkusmod si Cain kag puwertigid ang iya kaakig. Ang kaakig nga ara kay Herodes, ang kaakig nga adto dito sa Luke chapter 4, amuni nga kaakig ang gibatyag ni Cain. Dayon, nataobla no ha? Amo nang pinakanami sa Ginoo. Sa tunga sa imo pagkadisgusto, may grasya pa ang Dios nga pamangkuton ka. Gani gin pamangkot siya sang Ginoo. Ano bala ang naakigan mo nga nagkusmod ka? Ano nakigan mo nga nagkusmod ka? Dayon imo makitaya. Kung maayo lang ang imo ginahimo, kung tani malipayon ka, palakpakan na to na Ginoo sini. Sino ning mga tao nga Kristiyano nga hindi malipayon? Tungod kay way maayo nga ginhimo. Pero mag-andam ka. Tungod kay kung hindi maayo ang imo ginahimo, ang sala magagahom sa imo. Kay ang sala pareho sa mabangis nga sapat nga nagabantay sa imo agud tukbon ka. Gani kinalan daugon mo ini. Ini nga tao,
Gitawag niya sa Cebuano ni may pagkahungog ni kung sa Cebuano pa. Na, nag-open na ang Diyos sa iya sing solusyon. Anong gi-open sa Ginoo? Siling siya ang sala magagahom sa imo kay pareho sa mabangis nga sapat nga nagabantay sa imo agud tukbon ka gani kinalindaugon mo ini. Napaintindi ko na mangkot lang si Cain paano niya dagon makadaog siya. Palakpakan nato na Ginoo. Namangkot lang siya Ginoo paano ko ni dagon ang akon kaakig. Paano ko ni dagon? Lahat pa kay huwag siya namangkot. Anong resulta? Isa sa tukadlaw, nagsiling si Abel, kikain kay Abel. Dali, makadto kita sa uma, kag sa dito sila, ginpatay ni Cain si Abel nga iyauta. Ang kaakig nga gibutang sa panulay dito kay Herodes. Ang kaakig nga gibutang sa panulay dito sa kabuhi sa mga tao nga hindi mamati sa pulong sa Dios sa Luke chapter 4. Kag ang kaakig nga gibutang sa panulay dito kay Cain, amuni nga kaakig nga diin gusto sayawa nga din magresulta sa kamatayon. Because time is running out. Bagay na ito, hibaluan. Nasa nagapadayon ta sa pagkabuhi. Mahibalo kita sa aton assignment. Hindi na ko mamangkot karon sino nakahibalo si assignment. Kaya kung may nagduha-duha sa prayer meeting, nakahibalo ko nga may nagduha-duha po. Pero isa sa butang, tani, magpalauli ta nga din, masiling ta Lord. Pahibal ako sa ipabuhat di mo sa akon. Makato kita sa revelation bala. Ano hambal sa Revelation chapter 12? May makatilingala dayon nga buta nga nagpakita sa langit. Gidala gini nga simbolo ni John de Villam. Kagisulat gini dito sa katapusan nga libro. Nakita ko ang isa ka babae nga nagabayo sa adlaw. Kag bulan dito sa idalom si Atiil, kag sa ulo, may korona nga may 12 ka bituon. May mga teologian nga nagsiling nga, hindi ko nga passage, pwede nimo apply ang law of double reference. Number 1, nagtumod ni kay Virgin Mary. Kag si Virgin Mary, amo ang gateway nga maintindihan mo ang iglesia. Tugo kay si Christ, hindi lang siya the son of the virgin, kay natao sa virgin birth, kundi nangin panganay siya nga anak sa iglesia sa Diyos. The called out ones. Sa mga gitawag ng mga tao, si Jesus, amo ang panganay, nangin panganay siya, kay siya ang nagdaog pirmiro sa panulay da sa cross. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga, ang iglesia may madamo nga ngalan, gitawag the habitation of God in the Spirit, the Church of Christ. Amo ning aton. Imo makita iya, the Church of God, the Church of the Wilderness. Pero si Apostle Paul nagngalan sa iglesia nga the Church of the Firstborn. Iglesia sa panganay. Kay ining nataw sa babay, ining nataw sa pasungan nga ginasilibrar naton sa dason nga bulan, amuni ang magdadaog nga diin. May mission kag assignment nga natapos sa cross. Palakpakan naton agin.
Amo ning isa nga dito sa cross nagsinggit consumatum est. Amo ning isa nga nagsinggit tapos na. Kagdan pa din ang pagbasa. Manugbata na ang babae kag nagauraroy tungod kay nagapasakit na siya. Versikulo 3. May isa pagid ka katilingala nga butang ako nakita sa langit. Tiyaw mo na, illustrative katama ang metaphor nga din gipakita kay Jan Bilab. Malapit sa babae may dako nga dragon nga pula nga may 7 ka ulo kag may napulo ka sungay. Ang kada ulo may korona. Ang ginasilibrar sa panahon sa gitawag New Year sa gitawag China. Amo na yan, China, hindi ni siling pa sa mga teologian, hindi magsiaw-siaw sini ang Western world. To kay imo makita iya ang simbolo sa China is dragon. Pero ini nga dragon laini. Hindi ini nga dragon nga imo makita sa New Year celebration sa mga Chinese. To kay ini nga dragon may 7 ka ulo. Ito sis kung maghambal gani ka 7 ka ulo, 7 ka ideya. Ang ara sa sini nga gitog tinuga nga din imo makita sa pagdestroy sa imo kung ikaw ara sa nag-alagad sa Dios. Taw lang tsura niya. Kagdayon anong hambal sa Biblia? Gipangahig sang iaikog ang ikatatlo ka parte sa mga bituon kag gipanghaboy sa duta. Ato na nahibalan nga diin may 3 kagitawag leading archangel. Leading angels ang Diyos. Number 1, si Archangel Michael. Itawag na sa si Miguel Arcangel. Gabriel, kagdayon si Lucifer. Sa Apokripa, may gitawag Raphael. Pero hindi na nato na makwanto kay way na this Bible. Ato na sa Apokripa nga gidungag sa Katolik nga nangin 72 ka libro ang Bible. Ikatatlo nga parte sa mga anghel na dala niya sa rebellion. Dito siya nagatindog malapit sa babae nga manugbata agud magpagbata sang babae kaunon dayon ang bata. Ito sis ang motivating force, ang hidden power nga nag-operate sa kaakig sa tagipusoon ni Herodes, ang motivating force sa kaakig nga diin nag-operate nga itambog, itiklod siya sa pangpang dito sa mga tao nga wala nagapamati sa iya. Ang kaakig nga diin, ang gihalinan sa kaakig nga diin imo makita nagresulta sa murder dito kay Cain, ang instigator, ang originator is the devil. Palakpakan nato ang Ginoo. Kag ini nga kaakig amo ang iya gihandom nga gubon ang kabuhi sa Ginoo. Abi mo lang kung napatay ang Ginoo, why sa cross, why ta kaluwasan. Everybody say amen. Amo na nga gisigi bakol ang Ginoo, gatumba-tumba dito sa dalan, gibuligan na lang pagpasan sa cross. Kagdayon nagsustenir ang Ginoo hangtod nga dito sa Kalbaryo. Kagdayon nakahibalo si Satanas nga kung napatay ang Ginoo dira sa dalan, hindi kumpleto ang kaluwasan. Kaya ang kumpleto nga kaluwasan dira sa cross. Lakpakan na ito na Ginoo. Kag pasalamat ta nga way gitapos sa Ginoo dira sa dalan. Way natapos dito sa Getsemani. Natapos ang kaluwasan da sa krus. Ang 7 last word of Jesus, waay ni kabuluhan, waay ni lami, hindi ni epektibo kung ginhambal dira sa wala panabitay sa krus. Pero nanging matahom ang 7 last word of Jesus, ang 7 palabras kag nasilibrar naton ini tukay dira sa gitog 7 last word, makita naton ang kumpleto nga assignment nga ginhatag sa Dios sa iya, siya pagsinggit consumatum est. Ito siya ang kaluwasan nga ginhatag sa aton. Ang assignment nga na-accomplish ni Christ para sa aton, perfect kag complete. Palakpakan na ito na. Kagdayon, tandaan na ito nga hindi ta kalikaw,
Kangay kay Jesus, may mga pagsulay nga maglambot sa atong kabuhi. May mga kabudlayan nga maglambot sa iyo. Tug kay kaangay kay Jesus, na diskubrihan mo ang assignment nga ginahatag sa Diyos sa iyo. Kaangay kay Joseph, sa dira nga nag-reveal ang Ginoo sa assignment, nga din i-increase siya kag padag-on sa Dios. Nagsugod ang kalainan sa lawas, sa iya kabuhi. Sa dira nga nagdamgo siya nga ang bulan kag adlaw kag ang 11 ka bituon nagyaob sa iya. Nagsugod ang kalainan. Nagsugod ang pagsulay. Sa dira nga nagdamgo siya kag isugiran niya iyang mga kauturan nga din nagbugkos sila sa isa ka binugkos dira sa latagon kag den ang 11 ka binugkos nagyaob sa iya gibugkos. Singgit ang iyang mga kauturan. Ano ni nga tao gusto ni maghari sa aton? Da nagsugod ang kalainan. Gitambog siya sa bubon. Gihawa siya sa buho. Gibaligya sa kay Putipar. Kaduha siya ibaligya, kaduha siya na kwartay. Gibakal sa sabiyans. Gibaligya sa sabiyans dito kay Putipar. Kagdayon dito sa kay Putipar. Nag-alagad siya. Hindi kay lahog-lahog, isa ka ulipon. Pero siya pagkaulipon, gipurumot sa Diyos. Munang bisan magsugod ka ulipon, tinadlong ka lang, ipromote ka sa Diyos. Pagpakan na ito na Ginoo. Kagdayon dito naglambot ang pagsulay. Kag ako nakita ang pagsulay nga di naglambot sa kay Joseph, nakita na kon ang kahilwayan nga gihatag sa Ginoo sa iya may limitasyon. Na nga tandaan tani, freedom without limitation is not freedom at all. Sa dira nga ginhandaan siya nga luguson sa asawa ni Potiphar. Abi mo lang ano deklarasyon niya siya do kataho. Kabalugid siya sa limitasyon. Amo na nga kita nga Kristiyanon kinahanglan mahibaluta nga may limitasyon nga gikudal sa Dios aton nga hindi naton tabukon. Anong hambal niya? Ang imo bana, ang akon agalo nagtugyan sa tanan sa akon sa sini nga panimalay. Pero wala ka itugyan sa akon. Subo nga iya asawa. Nagpaintindi, limitado ang akong function. Hindi ta kagalawon, hindi ta katandugon, to kay way kagitugyan sa akon. Ikaduhang rason, nagsiling si Joseph, hindi ko mahimo ang malain nga mga butang sa akon agalon, kag sa Dios nga din, akon ginaalagad. Pagpakan na ito na Ginoo. Just imagine, amo na nga desisyon, naglambot siya sa prisuhan. Gipriso siya. Kag ang hambal sa kasulat sa mga teologian, more than 10 years ang pag-antos ni Joseph sa prisuan. Pero pabilin sa iya pangunahuna kag balatyagon nga he was a man of mission. Pagpakan na ito na Ginoo. He was a man of assignment. He was a man of purpose. Imagine sa dito sa prisuan. Nangin warden siya sa prisuhan. Nangin matahom ang prisuhan, tukay ara siya. Kag ang Biblia nagsiling, imo makita iya, bisan dito sa prisuhan, nag-upod ang Ginoo sa iya. Pagpakan na ito na Ginoo. Kung ikaw ang itawag iya, ara ka sa ital-ital, bisan pa sa prisuhan, kung napriso ka sa assignment sa Dios, maupod ang Diyos sa imo. Pagpakan na ito na Ginoo. Nag-upod ang Diyos saya. Amo to nakasustinir siya nga gikalipatan ang iya maayo nga mga binuhatan. Pinakabudlay kong kalipatan ang aton maayo nga binuhatan. Mahibi tas nimo. Inaghimuan nimo maayo ang tao. Den kakatapusan malipatan kag den gidaot ka pa sa imo gihimuan sing maayo, hindi na lawlaw. Natabo na kay Joseph.
Ang gitawag manugtigis ni Pero, cupbearer, sabino ni Pero, iya gisingganan nga ikaw makabalik ka sa imo obra. Pero kung adto ka na, tagaya na nimo si Pero sa iya bino, dumduma ko di spiritual. Pila ka tuig nga way sa nadumdum. Makita bala nimo si Diyos na naglalain ang buot, wala. Padayon siya nga nagapanglakaton upod sa assignment nga gihatag sa Dios sa iya. Palakpakan nato na Ginoo. Kagdayon, split of the second. Halin sa prisuhan, nangin, assistant emperador siya ni Pero. Sa gihubad niya ang damgo ni Pero, kagdayon nagsuggest siya nga mahal nga hari, kinalan may isa ka maalam nga tao nga magdumala sa 7 ka tuig nga kabuganaan agod nga sa ika-7 ka tuig nga kagutmanan sa Ehipto, hindi mangin makaluluoy ang ginharian sa Ehipto. Sabi mo lang sila ni Pero, why nako, itudlo pa nga mas maalam pa sa imo. Sugod karon, mahimo ka na nga akon tuo nga kamot. Ang idili sa imo ang pagpungko lang sa akong trono. What a wonderful story sa isa ka tawo nga din nag-uyat sa assignment nga gipauyatan sa Dios ay. Palakpakan nato na Ginoo. Tud kagabian, encourage tagi ka. Kung wala ka pagkaklaro sa imo assignment, klaruha. Ito kay limitado ang panahon. Time is running out. Pero kung nakasiguro ka sa assignment, pamalandungin ng hambal sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, magatindog ta. Sa Hilonggo rin. Therefore, basahon ta, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ang pinakabugat nga regrets panahon sa kamatayon, inangway kagid na. Accomplish para sa Diyos. Ignorante ka sa assignment nga gihatag sa Diyos. Kag ang pinaka-danger sa tanan, kung why ka kahibalo sa gipabuhat sa Diyos, hisaan nimo ang mga tao nga nakahibalo sa iya assignment. Mangin kritika, mangin despiser ka sa mga tao nga din nagaubra sa iya assignment. Sino ni mga tao nga din pirmi ka reklamo sa simbahan? Mga tao ni way kahibalo si assignment. E kung nakahibalo na sa si assignment, hindi na siya mag-focus sa gibuhat ng assignment sa iban, kundi mag-focus na siya pag-develop sa assignment na ginhatag sa Diyos ay. Everybody say, sino ni mga tao nga gareklamo? Mga tao ni nga way kahibalo sa assignment. Pero ang mga tao nga nakumbinsi sa assignment, imo makita, hindi ni mo na mationg, ano man na nga, pulo nga iya mabatian nga masakit, ano man na nga tamay sa iya, why na siya gakationg to kay nakahibalo siya, nga hindi ang nagtamay siya, naghatag siya sing assignment, ang Diyos ang naghatag siya sing assignment. Kagdahin hindi siya, why gitugot sa Diyos nga ang manunukot, kag ang mag-check up sa iya, ang iban nga mga tao, nakahibalo siya nga Diyos, ang gausisa sa gipabuhat sa iya. Kedua, napangamuyo na ton, as we bow our head, kung ikaw ara sa sentro, nakahibalo ka sa assignment sa Diyos sa imo.
mayawa man nga, wants to destroy sa imo, wants to sabotage, wants to paralyze assignment kag gihatag, encourage ta ka nga hindi na siya magmadinalagon. To kaya naghatag sa imo sing assignment, upod na pirmi sa imo kag hindi ka pagpabayan. Hindi ka pagpabayan. Way pa tao nga gihatagan sa Ginoo sing mission kag assignment nga gipabayaan sa Dios. Hantod sa katapusan gisagod sa Dios. Si David sa nadiparahan niya ang assignment hantod sa katapusan nga ginhawa niya sa sining nga kalibutan. Gintatap sa Dios. Muna nga, let us bow our head. Amuyo ta. Sige na, Ginoo Lord. Klaruha sa akon ang akon assignment. Klaruha sa akon. Hindi paghimo ang buron ang akon hilikuton para sa imo. Kaya kung naklaro na ang assignment nga gihatag sa Ginoo sa imo, singganda ang Diyos, Lord, tipigi ko. Mag-expect ko sa mga pagsulay, mag-expect ko sa mga kalisdanan, mag-expect ko sa mga butanga din himon sa panulay, pero hindi kadulot sa akon to kaya akong pagtuo, nahuluman sa tubig, sa pulong sa Dios, nahuluman sa presensya sa Dios, nahuluman sa balaan ng Espiritu kag dayon, anuman ang nagadabadaba nga baslay nga ipana niya sa akon, mapatay ni insigida to kay may taming kung pagtuo nga naghalin sa imo.